In this recap video, we will be looking at Marcos Vinito ang reform bill, Duterte designated survivor, Quiboloy 10 milyong pabuya at marami pang iba. For me, this is a for Joseph News Minority Recap Weekly Edition number 59. We have tons to cover since last week, so skip to the tasks provided if it piques your interest. Get down for please, let's switch. Here are some page news commentary for your convenience. Marcos Vinito ang PNP Reform Bill. Now, inisnab at Vinito ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police Reform Bill o PNP Reform Bill, your Philippine fans say, na inintroduce/inin-sponsor ni dating PNP Chief at Oplantukang implementer Senator Ronald Bato de la Rosa. He's kind of the executioner, or at least he's dubbed as the executioner ng war on drugs ni, again, President or former President Rodrigo Duterte, na magbibigay ng organizational reforms or dapat ng organizational reforms sa PNP. Ia-amend daw nito yung PNP Organization Reforms Act or yung RA 6975 aka the DILG Act of 1990 or RA 8551 o PNP Reform and Reorganization Act of 1998. At least yun yung nabasa ko sa Senate press release or something. Basta yan. Sinabi ni President Marcos sa kanyang veto message para, para malaman ng iba kung ano yung dapat nilang baguhin or at least ano yung ipupuna niya. The reason why he vetoed the signing or at least elevating of the bill into, or at least for it to be lapsed into law. Basically, yung sinabi niya, masyadong mataas ang magiging base pay ng mga PNPA cadet with a salary grade of 21 o 63,997 pesos. I mean, imagine that, you're a cadet, you just came out of the Philippine National Police Academy, tapos ang sahod mo magiging 63,997. Samantalang halos 20,000 lang sa mga teacher. Di ba ang weird no? Di ba ang weird nun? I mean bro, what the fuck? Ako nung susulit to, I didn't even know na may ganitong bill ang napasa bicamerally, which means nagsama yung dalawang puwersa ng Senado at ng Congress, ng House of Representatives para maipasa itong bill na to sa Presidente. I mean, bro, what the fuck? Diba? Lalo na yung ganito kataas ang magiging salary ng ating mga PNPA cadets fresh out of graduation. Alagang-alaga ang ating mga men in blue. Pero parang sobrang taas naman ito, diba? 63,997. Ang taas niya. Ang sakit sa mata na yung fresh grad ng PNPA cadet would get a salary equivalent to a master teacher 4 o school principal 3 para sa mga public school employees. Ang laki ng ating budget para pasahin ang ating mga kapulisan. Pero yung ating mga guro, ang teacher 1 ay may salary grade or this may salary grade na 11 or around 20,000 pesos lang. Tapos sila meron silang 63,997. Hindi naman sila aalis ng bansa or if aalis man sila, kunti lang ang aalis. Hindi ko sinasabing hindi deserve, which they obviously, absolutely, really don't. Pero ang ating mga guro, lagi na lang sinasabing walang budget, walang pera ang gobyerno para itaas sa mga base pay sa ating mga educators or even sa mga nurses, doctors, engineers, architects. Yung mga huhubog sa ating susunod na mga henerasyon. Tapos napakagalante ninyo sa mga class traitors because that's what, or at least that's what people of the proletariat, lalo na yung mga komunista, sosyalista, or at least itinuturing nila na class traitor ang mga police. Kaya umaalis ang ating mga professionals Napakababa ng minimum wage natin sa public at private. Even though pinaasan na nila 35 pesos and even if ipinasan nila yung 100 pesos na dagdag na minimum wage hike. Talaga ang weird natin. Napakababa na ng minimum wage natin sa public at private. Talagang nanlulumo ka sa brain drain dahil yung mga may utak napupunta ng ibang bansa samantalang natitira dito yung kanilang pamilya, anak. Of course, yung mga anak nila, makikita nila yung mga magulang nila na pumunta ng ibang bansa para mapagpaaral sila. Ganun din ang gagawin nila. Yun din ang papangarapin nila, ang umalis ng bansa para makapagbigay or at least makapag-provide sa kanilang pamilya. Ganon ba ka-insecure ang ating gobyerno? I mean, lalo na si Bato de la Rosa na baka tumimulag sa kanya yung pili siya at ihulog siya sa ICC. Totoo nga yung sinasabi nila patungkol sa bigger army diplomacy and making your militants well-fed and happy. Kasi kung hindi mo gagawin yan, baka tanggalin ka sa pwesto. So, kudos
to BBM for pointing that out. Kahit na we won't have the same reasoning kung bakit i-veto ang kanyang rason, or at least yung kanyang reason is because magkakaroon daw ng disparity sa military and uniform personnel base pay. Kung baka ibig sabihin, well, hindi natin pwedeng itaas to kasi under siya ng military and uniform personnel base pay na protocol. So, if you want to raise their salary or their starting salary, well, itataas mo rin yung salary ng lahat. Marami rin siyang sinabi with regards to the efforts to right size o i-shave yung mga fats, something the PNP should be very familiar with. Kasi nakita niyo ba si Debold Sinas? Yeah, he's a rotund kind of guy, and he's the PNP chief. Even Bato de la Rosa, I don't think Bato de la Rosa is obese per se, but he has the ectomorph body. Katulad ko, I think I have an ectomorph body. At yung pagpapagawa ng mga opisina sa PNP, and that's true naman, kailangan talagang tanggalin yung mga opisina, lalo yung mga dadagdag ng opisina na already covered, or at least yung mga duties covered by other agencies or even offices sa PNP. Gusto mong mabawasan yung redundancy para maging efficient, tapos magdadagdag ka pa ng burokrasya. Redundant na nga siya. Kumbaga, parang hindi siya reform, para siyang favor. Samantalang yung ating mga magagawa, napapariwara, napapapayaan ng ating mga educator. Ilang beses nang nade-deny ng kanilang nararapat na compensation, samantalang yung dumedepensa sa status quo. Mga iilang kumukuha pa rin ng bribes, gangster themselves, yung mga nagpoprotekta sa mga businesses, iba parang gangsters themselves, at least some of them, at fundamentally straight up class traitors. Nare-rewardan ng mga pwesto. Nare-rewardan sila ng mga nasa pwesto kasi sila yung nagpoprotekta sa, again, status quo, at yung mga nasa pwesto, ulit-ulit na nasa pwesto, pero yun nga, hindi man makakaalis para magtrabaho sa ibang bansa ang ating mga kapulisan. I mean, sure, yung ilan pwede maging security detail of some kind, lalo na sa mga celebrities and all that stuff. Pero that's not why they went to the academy. Ang gusto nila mag-serve sa Pilipinas. Hindi sila alis ng ibang bansa para lang kumuha ng mas maraming pera kung ang kanilang tunay na hangarin is to serve and protect. Nagbigay tayo sa kanila ng mga resources. Final natin yung kanilang education. Tapos ang taas pa ng gusto mong ibigay na sahod sa kanila without minding the people who are being left behind. At in all realities, can just go somewhere else. I mean, sure, bigyan natin sila ng mataas na sahod. Itaas natin lang sahod nila, pero huwag natin kakalimutan yung ating mga guro, mga nurse, mga doktor, mga inhenyero, even yung mga manggagawa, mga contractors, mga construction workers natin, yung mga farmers natin. Di ba? Kailangan natin sila bigyan ng insentibo. Hindi lang yung police. Public service sila, masyado na silang naaaruga, samantalang yung may kakayahang umalis ng bansa tulad ng mga nurse, guro, doctor, IT professionals, engineers, architects, medtech, basically every professional na maaaring lumabas sa bansa, napipilitang lumabas ng bansa kasi mababa ang sweldo. Tapos sila itataas mo ng 63,000 a month. Di ba ang weird? Hindi natin kailangan ng sobra na lang ang sahod nila. Dahil naman hindi nila magagamit, or at least the vast majority of them can't and also won't. Kasi again, maliliit tayo. Maliliit tayo mga Pilipino, and one of the good things or at least one of a good thing para sa mga security dito ng mga celebrities, even ng rich people or influencers themselves, or the fact, or at least sa mga agency na, they have the proper training, but also they have the physical formidability para mag-impose ng rules or regulations katulad ng mga bouncer. Tayo hindi. Hindi siya makakaalis ng bansa. Hindi katulad ng ating, again, mga guro, doctor, nurse, IT professionals, engineers, architect, medtechs, at marami pang iba. Samantalang ating mga profesional, kayang-kaya nila umalis. Sila dapat ang tinutulungan natin para magstay. Sila dapat binibigyan natin ng insentibo para magstay. May ibsan ang brain drain sa ating bansa at mapapakinabangan yung ilang taon nating pagbibigay sa kanila ng public service. I mean, imagine this. Pinanganak sila sa ospital, public. Nag-aral sila sa public schools from kindergarten to fucking grade 1 to grade 6, then grade 7 to grade 12, tapos from first year to fourth year or even fifth year. Ang iba, 4Ps o binibigyan ng allowance o subsidy ng gobyerno para makapag-aral. Tapos aalis lang sila ng bansa para mas malaki yung sahod
untaxed income, or at least untaxed income, untaxed income dahil remittances. Tapos ganoon rin ang ituturo nila sa kanilang mga anak, kapitbahay, pamangkin, kapatid at asawa. Of course, sasabihin nila, well, it worked for me. Kaya dapat kayo rin umalis din kayo ng bansa para makapag-provide kayo sa mga kapamilya mo dito sa Pilipinas. At dahil doon, nabubuwag yung ating pamilya, or at least the idea of a well-knit, tightly knit family. Nabubuwag ang ating pamilya whose foundation ay tinuturing ng Constitution as an inviolable social institution at hindi siya out of choice katulad ng nangyayari sa divorce. This is purely out of desperation to provide or at least discontent sa ating status quo at sa kanilang karaniwan or at least the normal state of being. Nabubuwag ang ating pamilya whose foundation ay tinuturing ng Constitution as an inviolable social institution. Dahil kailangan magtrabaho ni tatay, ni nanay, ni lolo, ni lola, ni tito, ni tita, ni kuya, ni ate, ni pinsan, ni bunso, ni kapitbahay sa ibang bansa at kumayod para sa mas magandang bukas. Bakit magsisikat pa ang mga kabataan kung maaari sila makapunta ng UAE, Saudi Arabia, Qatar, USA, Canada, Australia, Japan at magtrabaho bilang domestic helper or kung ano man ang hindi kailangan ng undergraduate degree, just diploma or high school diploma would suffice. Di ba? Ang weird. Tapos pahirapan mo pa sila sa grade 11 and 12 kung hindi naman talaga nila kakailangan or hindi sila pupunta ng college. Hindi sila mabibigyan ng diploma for high school kasi nga, the only reason why we had grade 11 and grade 12 ay para sa ating mga professional na umaalis ng ibang bansa kasi kailangan nila mag-aral ulit ng 2 taon para makompleto yung basic education nila. Kumbaga, parang ginawa lang natin as a convenience for those na pinaplano natin umalis ng ibang bansa, yung ating mga medical professionals most of the time. Kumbaga parang pinipilit ng ating gobyerno na umalis kayo ng bansa para makabigay kayo ng remittance. Imbes na itaas ang ating wages dito, nagkakaroon tayo ng brain drain dahil nga napakababa ng ating sweldo. Tapos binibigyan pa natin sila ng qualifications na again, hindi naman talaga needed or at least pinapahirapan pa natin or pinapahaba pa natin yung length of time that they will be stuck in school para na magkaroon ng high school diploma. I'm not demeaning them, pero ayun yung malaking problema ng ating bansa. Yung mga professional at able-bodied individuals ay hindi nagsistay sa ating bansa tapos ang natitira sa atin, tambay, adik, mga gustong umalis ng bansa, mga walang kakayahang umalis ng bansa, or is kakabalik lang galing sa ibang bansa, mga balikbayat, at mga underpaid workers. Kasi nga, mas madali sa ibang bansa kumita. I'm not saying that don't take care of our policemen and public uniformed servants, pero is that really the best use of our funds? Diba? Duterte, designated survivor daw. Now, sinabi ni VP Sara Duterte in a probable jest, kasi nga, again, it's nothing serious. Kasi namuatan ka sa sola. Muatan ka sa sola. Yes or no? Attend ka sa SONA? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Na ina-appoint niya na raw yung kanyang sarili as the designated survivor kasi hindi siya a-attend sa paparating na ikatlong State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 2022. Ang ideyang sinasabi ni VP Sara ay patungkol sa power succession sa tinataguriang designated survivor. Basically, sa ating gobyerno, pangalawa ang vice-presidente in line of power succession. Kung may mangyaring masama sa presidente o kung anumang rason ay hindi niya magawa yung kanyang tungkulin, papalitan ito ng vice-presidente as either acting president o presidente. Nanggaling itong idea ng designated survivor na protocol sa US, kung saan sa hierarchy at line of succession from the US President, Vice President, Speaker of the House, President Pro Tempore, which means yung pinakamatanda sa Senado, and then yung mga gabinete ng presidente from the most senior to the youngest cabinet office. So, I think the most senior would be the Department of War or the Department of Defense na ngayon. Tapos, ang pinaka-recent would be, I think, yung Department of Homeland Security that was made noong 2001. Ang nangyayari is, in cases na magsasama-sama ang mga nasa line of succession or yung katulad Presidente, Vice-Presidente, Speaker of the House, Presidente Pro Tempore, meron dong hindi makakapunta
or at least hindi papupuntahin para in cases na may mangyaring masama at namatay lahat ng tao na nasa loob ng establishment na yon, meron pa ring tao na nasa line of succession ng gobyerno para maging acting president o presidente. Ang mangyayari is, in case na magsama-sama ang mga nasa line of succession, katulad ng nasa SONA ng presidente, maaring may iisa sa kanilang hindi papupuntahin sa SONA, depende sa diskresyon ng kung sino man ang magde-decide, meaning, na if ever binomba o namatay lahat ng tao na nasa SONA, mayroon pa rin matitirang tao na pwedeng gampanan ang role ng presidente until further notice. Until further notice. Now, basically, sinasabi ni Duterte na siya na raw ang magiging designated survivor in a sense na kapag may nangyaring masama sa SONA ng Pangulo at namatay siya or are unable to fulfill his, duties, maaari itong gampanan ni Duterte. Pero if we look at it, rarely, if ever, sa US, magiging designated survivor ang isang vice-presidente. Dahil kailangan nasa loob ka ng SONA to show support sa administrasyon, especially since kaalyado mo siya. I mean, of course, in the US, it is mandatory, I think, na si vice-presidente would be there sa chamber ng House of Representatives. Dahil dalawa or at least two package ang pagboboto sa presidente at vice-presidente of a certain political party. Of course, lagi siyang nandun sa likod. Now, the funny thing here is wala tayong ganitong protocol, which meant that ayaw lang talaga pumunta ni Duterte or meron siyang credible na banta na nakikita or naririnig sa magiging SONA ng presidente, and either way, that's shady. I mean, bakit ayaw mo pumunta sa State of the Nation address? Diba? Weird. Tapos, the fact of the matter is, bawal kang mag-joke ng ganyan. Kasi parang sinasabi mo na rin na may credible na ebidensya na nagsasabing magkakaroon ng, or merong magkakaroon ng may masamang mangyayari sa SONA ng presidente. And that's out of line. Makikita talaga natin yung hidwaan ng dalawa, or if not hidwaan, uneasiness sa air ng environment when the two is in the same room. Matatandaan rin natin na hindi umattend si VP Sara at still currently the Department of Education Secretary dahil effective yung kanyang resignation sa July 19 kasi sinabi niya again to have some form of ease in the transition of powers from the outgoing Secretary of Education, which is the VP Sara, to the one that would be picked by BBM. Basically, hindi natin siya nakita, hindi siya umattend si VP Sara, hindi umattend siya as the Department of Education Secretary sa palarong pambansa na ginanap sa Cebu. What boggles the mind the most is the fact na nasa Cebu rin siya nung araw na yun. Mukhang ang naging problema lang talaga is dumalo si President Ferdinand Marcos Jr. sa event na yun. He headlined the event. From Duterte resigning sa Department of Education at yung history ng clash between the Dutertes and the Marcoses, along with some disagreements between the First Lady and the Duterte, or at least and Duterte, Sara Duterte, talaga makikita natin yung rift between the two, arguably the biggest families in politics as of yet. Yung kanyang deklarasyon na wala na ang unity. Hindi rin daw aattend sina dating Vice President Leni Robredo and Judge Omar Binay of former Presidents Rodrigo Duterte and Benigno Aquino III, respectively. Mukhang hindi rin aattend si President Duterte, ngunit as of now, sinasabing more than 2,000 guests ang nag-confirm na pupunta sa SONA. Sinabi rin ni House Secretary General Reginald Velasco na bawal na ang mga protest attire ng mga uma-attend sa SONA ng presidente. Pagbabawalan raw ang mga may mensahe sa kanilang damit, PP, caricature at marami pang iba, which means hindi na natin makikita yung mga fashion statement katulad nung sa Met Gala where ginagamit nila ang kanilang plataforma at eyeballs na nasa event na yon sa SONA para mag-protest o bigyan ng pansin ang mga isyong gustong nilang i-highlight, whatever that may be, like Palestinian liberation, Stop People Asian Hate, Eat the Rich, and all that jazz. Here are some more page news for your convenience. Quiboloy, may 10 milyong pisong pabuya. Nilagyan ng 10 milyong pabuya sa mga titimbre sa kinaroroonan ni embattled Kingdom of Jesus Christ leader and apostle at honorary chairman ng Sunshine Media Network International fugitive Apollo Carrion Quiboloy, or again, PAQ, matapos ang ilang buwang pagtatago at ang pagdadodge ng mga summons ng Korte, Senado at Kamara.
Patatandaan din natin, nitong nakaraan lang ay na-raid ang ilan sa kanyang mga KOJC compound sa Davao at kung saan man meron. Ngunit hindi siya nakita para ma-servan ng warrant of arrest. You can watch my previous NIDW recaps, mga mini-major tidbits para malaman pa ang ilang mga detalye sa saga ng buhay ng ating embattled pastor. Ipinato sa kanya ang mga kasong human trafficking, child abuse / exploitation, pati na rin ang pagpataw sa kanya ng korte ng contempt dahil nga sa kanyang pagtatago. Now, ibinigay ang pagpapaskills ng pabuya ni DILG Secretary Benher Abalos kasama sa mga pinatawan ng pabuya for 1 million pesos each sa pagkakahanap ang sinasabing mga conspirator or kung ano man sila na sina Crescente, Pauline, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, and Sylvia Semanas. Maalala rin natin sinabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan si Quiboloy pero secret lang daw at hindi niya sasabihin kung nasaan. I mean, we know naman previously na ginawang spiritual advisor ni Duterte si Quiboloy, samantalang ginawang property administrator ni Quiboloy si Duterte sa mga properties na under ng KOJC. RAA nilagdaan na. Pinarmahan na ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang Reciprocal Access Agreement, an EDCA-esque agreement of mutual defense cooperation between Japan and the Philippines following Prime Minister Fumio Kishida's address of the Philippine Congress just last year in hopes of deterring China at yung kanyang actions sa West Philippine Sea at yung plano nila ng takeover of the Taiwanese islands. You can watch my NIDW recaps number 24 para naman madagdagan yung mga views ko. I mean, I fell off na talaga from the highs of a few thousand views a week or even a day last few months ago to just a few dozen views a week. At yun ang pagtatapos ng news and worthy recap weekly edition for roughly the second week of July 2024. Mag-suggest sa more topics and or corrections to balitas if you feel I misrepresented them in any way. Sana mas panonood mga kaibigan for me, like, subscribe, and follow my links sa socials and of word Joseph that would be linked down below. So susunod muli, of course, paalam. Do you like my I don't like my fucking hair. I don't like it. It's weird. I'm not. I don't know why I decided to cut my hair like Monday. I mean, look at the backdrop though. It looks good.